Naligaw ka na din ba dati nung nag-travel kayo? Kung ganon, watch this so I can show you how I navigate while traveling abroad. So ayan guys, naglalakad-lakad tayo sa Osaka, Japan ngayon at papunta tayo sa first destination natin. We'll be going to Fushimi Inari Shrine where the famous Torii Gates are located. So yun guys, kung first time nyo pa lang sa isang lugar o sa isang bansa, always familiarize yourself first. Maglakad-lakad muna kayo and familiarize yourself with their public transportation. Tingnan nyo na din kung saan yung bilihan ng mga necessities para madali nyo na siyang babalikan. Para mas maging madali yung trip nyo in the next couple of days. Tulad nito, some convenience stores have heat tech. Ito yung panloob na mainit sa katawan. Kailangan kasi talaga to pag winter season. Halos lahat ng store sa Japan ngayon meron ng vending machine sa cashier. Pwede mo na lang ilagay yung bayad mo at kusa na siyang magsusukli. Ganda yung ganito kasi may iwasan yung mga maling sukli, di ba? Ito, download kayo ng Google Translate guys kasi pwede nyo siyang picturean at pwede nyo siyang i-translate sa English. And here's how to navigate while walking using Google Maps. So, tatandaan nyo lang yung blue dot. If you are out in the open, makikita nyo yung blue dot. At meron siyang parang flashlight. Kita nyo, meron siyang parang faded na flashlight as I turn right and left. So, kung nasan yung flashlight tray, nandun kayo nakaharap. So, currently, nakaharap ako dito ngayon doon sa 15-minute walk. Makikita nyo, may nakalagay na 15 minutes. Doon ako nakaharap. And lagi nyong bibilangin, malayo pa lang kayo kung pang ilang kanto kayo kakanan at kakaliwa. Kasi kapag halimbawa, nandun na kayo sa turn and doon nyo patiningnan, maaaring merong obstruction like buildings, merong mga flyover, merong mga roof na maaaring makadisrupt ng GPS signal nyo at saka ng data. So pagka nagkaroon kasi ng gano'n, ng disruption ng signal, hindi na magiging accurate yung navigation nyo. Maaaring mawala yung navigation nyo o di kaya paikutin niya kayo, magre-route siya ng mali. So always make sure na if you are out in the open, you get the chance to look kung kakanan ba kayo o kakaliwa. Kita nyo, nandito na kami sa unang kanto sa kaliwa. Kita nyo habang nagsasalita ako, kung maobserbahan nyo, tinignan ko na siya, malayo pa lang unang kanto kaliwa. Kaya we made our left turn. Tulad nito, kung makikita nyo, ang ibig sabihin yan, pangatlong kanto kanan. Pero yung pangatlong kanto na parang main road or yung malaki na road. Kasi marami rin mga parang maliit na iskinita or street dito. So ito na yung isa sa mga malalaking road na indicated dun sa Google Maps. Yung red stoplight guys, kahit dun sa car or even for pedestrians, sinusunod nila yun dito sa ibang bansa, lalo na dito sa Japan. Kaya mag-iingat kayo. Lagi lang kayong titingala. When you're crossing the road, tingnan nyo. Tulad niya, nag-green na siya. Just look at the stoplight of course, no? Bago kayo tumawid. Up next, I'll be showing you the different train types here in Japan kasi napaka-complex ng train system nila dito guys, but it's so efficient. Kung first time traveler ka or you're just looking for a guide, stay tuned and follow me for more kasi ang train system ng Japan ay marami ding similarities sa ibang bansa. Kaya I'm sure that this video will be useful for you. See you in my next vlog. Sayonara!